Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatinding sakit ay hindi dumarating na parang bagyo. Sabi nila, ang katotohanan ay masakit. Pero, paano kung ang katotohanang sisira sa iyong buong mundo ay hindi isinisigaw sa isang away, kundi dahan-dahang ibinubulong ng isang piraso ng papel? Hindi ito nagsimula sa isang sigawan. Wala ring nagliparang mga gamit o masasakit na salitang ibinato sa isa't isa. Nagsimula ito sa katahimikan ng kanilang condo unit sa Villa Altamira, sa ika-18 palapag kung saan tanaw ang unti-unting pagkamatay ng araw sa dagat. Nagsimula ito sa isang piraso ng papel na aksidenteng nahulog mula sa leather briefcase ni Kaylan Aragon. "Careful, mahal," sabi pa ni Luningning, o ninay, para sa mga malapit sa kanya. Nakangiti siya habang pinupulot ang folder na nalaglag. "Baka importante yan para sa meeting mo bukas." "Just some contracts. Salamat, mahal," sagot ni Kaylan mula sa kusina, abala sa pagtitimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Ang boses nito ay malambing, puno ng pagmamahal na nakasanayan na ni Ninay sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Inaayos ni Ninay ang mga dokumentong kumalat sa sahig. Isang makapal at cream-colored na papel ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mayroon itong opisyal na selyo ng City Hall. Dahil sa pag-aakalang bahagi ito ng kontratang kailangan ni Kaylan, maingat niya itong kinuha. Ngunit hindi yon kontrata, certificate of marriage. Huminto ang pagtibok ng puso ni Ninay. Tila huminto rin ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng trapiko mula sa labas ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-agos ng sarili niyang dugo sa kanyang mga tainga. Binasa niya ang mga pangalan. Umaasang nagkakamali lang ang kanyang mga mata. Groom, Kaylan S. Aragon. Iyon ang pangalan ng lalaking nagsuot ng singsing sa kanyang daliri sa harap ng kanilang mga pamilya. Ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay at sa tapat niyon ang pangalan ng bride. Dahan-dahan niyang binaybay ang bawat letra na para bang ang pagbagal sa pagbasa ay maaaring magbago sa katotohanan. Bride. Silvana C. Montemayor Aragon. Isang malamig na bagay ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Hindi niya pangalan iyon. Hindi iyon ang pangalan niya. Ang pangalan sa papel ay pagmamay-ari ng nag-iisang tagapagmana ng Montemayor Shipping Lines, isang pangalang madalas niyang mabasa sa mga business at society pages. "Ninay, okay ka lang?" tanong ni Kaylan. Papalapit na ito habang dala ang 2 tasa ng kape. Hindi lumingon si Ninay, nanatili siyang nakatitig sa papel. Ang halimuyak ng kapeng bagong timpla na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila nakakasulasok ngayon. Biglang nagbalik sa kanyang isipan ng gabi kung kailan nag-propose si Kaylan. Nakaluhod ito sa isang mamahaling restaurant sa saliw ng isang violin. "Ikaw ang luningning ng buhay ko," sabi nito. "Ang liwanag sa pinakmadilim kong gabi. Pakasalan mo ako at gagawin kong isang paraiso ang mundo mo." Paraiso. Nasaan na ang paraisong yon? Sa isang iglap. Ang paraisong yon ay naging isang malamig at basag na salamin. Dahan-dahan na parang isang robot. Maingat na ipinasok ni Ninay ang marriage certificate pabalik sa folder. Itinayo niya ito at ipinatong sa ibabaw ng briefcase na para bang walang nangyari, na para bang hindi niya nabasa ang katotohanang unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao. "Okay lang ako," sagot niya. At nagulat siya sa sarili niyang boses. Kalmado, walang bakas ng sakit, walang bahid ng pait. "Medyo sumakit lang ang ulo ko. Magpapahinga lang ako sandali sa kwarto." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Kaylan. Naglakad siya papasok sa kanilang silid tulugan, ang silid na binuo nila ng may pagmamahal at pangarap. Ngayon,
Para na lamang itong isang kwarto sa isang dayuhang bahay. Hindi siya umiyak. Sa halip, binuksan niya ang aparador at kinuha ang isang maliit na maleta. Tahimik niyang inilagay ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, ang mga bagay na pag-aari niya bago pa man dumating si Kaylan sa buhay niya. Bawat galaw niya ay may bigat, ngunit mayroon ding kakaibang kalinawan. Tapos na ang pag-aalinlangan, tapos na ang mga bulag na paniniwala. Kumuha siya ng isang maliit na papel at ballpen. 3 salita lamang ang isinulat niya. Paalam, Kaylan. Salamat. Pagkatapos ay hinubad niya ang kumikinang na diamanteng singsing sa kanyang palasingsingan. Ang bigat nito, na dati simbolo ng pangako, ay tila isa na ngayong tanikala. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng papel. Dala ang maliit na maleta. Lumabas siya ng silid. Naabutan niya si Kaylan na nanonood ng TV sa sala, walang kamalay-malay. Aalis na ako, sabi niya sa mahinang boses. Tumingin ito sa kanya. Ang mga matay nagtatanong. Nakita nito ang maleta. Saan ka pupunta, mahal? Gabi na. Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalapit sa pinto. Ang pagsasara ng pinto ay hindi malakas. Ngunit para kay Ninay, ang tunog niyon ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang pagsabog na tuluyang nagwasak sa mundong akala niya ay sa kanya. Habang naghihintay ng elevator, doon pa lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pumasok siya sa loob ng bakal na kahon, pinindot ang ground floor button, at sumandal sa malamig na pader. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang umalis. Ang biyahe sa barko, papuntang Isla Calinaw, ay malabo sa isipan ni Luningning. Nakaupo lamang siya sa isang sulok ng deck. Yakap ang kanyang sarili habang ang maalat na hangin ng dagat ay humahaplos sa kanyang mukha. Tila kasama sa bawat alon na humahampas sa barko ang mga alaala nila ni Kaylan. Mga tawa, mga pangarap, mga pangakong ngayon ay isa na lamang hungkag na pangako. Wala siyang ibang dala kundi ang maliit na maleta at ang kaunting perang natitira sa kanyang wallet. Ang Isla Calinaw ay isang pangalang madalas ikwento ng kanyang yumaong ina. Isang lugar daw iyon kung saan humihinto ang oras at kung saan ang tanging maririnig mo ay ang awit ng dagat at ang kalimbang ng lumang kampana ng simbahan. Pagbaba niya ng barko, isang payak na daungan ang sumalubong sa kanya. Iilang tao lamang ang nandoon. Ang hangin ay sariwa, malayo sa usok at ingay ng Villa Altamira. May isang tricycle driver na lumapit sa kanya. Saan po tayo, ma'am? Magalang na tanong nito. Sa kanlungan ng dagat po. Sagot ni Ninay. Binabasa ang pangalan ng homestay na nakita niya online. Ang kanlungan ng dagat ay isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Nakatayo sa isang maliit na burol na may tanawin ng buong karagatan. May mga halaman at bulaklak sa paligid. Sa balkonahe, isang matandang babae na maputi na ang buhok ang nagdidilig ng mga halaman. Ito si Lola Gunita. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kakaibang kapayapaan. Magandang hapon po. Bati ni Ninay. Ngumiti ang matanda. Isang ngangiting tila nakakaunawa sa lahat ng bagay. Magandang hapon din, iha. Ikaw ba si Luningning? Tumango lamang si Ninay. Nagtataka kung paano nalaman ng matanda ang kanyang pangalan, gayong hindi pa siya nagpapakilala. Tumawag kanina ang operator ng bangka. May isa raw pasaherong mukhang naliligaw ng landas, sabi ni Lola Gunita, na parang nababasa ang nasa isip niya. Halika, pumasok ka. Ipinagtimpla na kita ng mainit na tsa. Walang maraming tanong si Lola Gunita. Hindi niya inusisa kung bakit mag-isa si Ninay o kung bakit tila may bakas pa ng luha sa kanyang mga mata. Inihatid niya lamang si Ninay sa isang maliit, ngunit malinis na silid na may bintanang nakaharap sa dagat. Ang amoy ng silid ay pinaghalong amoy ng kahoy at sariwang bulaklak. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip.
Gumigising si Ninay sa tunog ng mga alon. Naglalakad siya sa dalampasigan ng walang tiyak na patutunguhan. Hinahayaang mabasa ng dagat ang kanyang mga paa. Ang bawat butil ng buhangin ay tila isang alaala, at ang bawat alon ay tila isang paalala ng sakit. Sa gabi, uupo siya sa balkonahe at sasamahan siya ni Lola Gunita. Hindi sila madalas mag-usap. Minsan, may dala itong mainit na sikwate. Minsan, may dala itong bagong pitas na prutas. Ang kanyang presensya ay sapat na. Isang tahimik na pagdamay na higit pa sa anumang salita. Isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang papalubog na araw, nagsalita si Lola Gunita. "Alam mo, iha," simula niya, ang boses ay mahinahon. "Ang islang ito ay nakaranas na ng maraming bagyo. Mga bagyong sumira sa mga bahay at nagpabagsak sa mga puno. Sa tuwing pagkatapos ng bagyo, akala ng marami ay katapusan na." Napatingin si Ninay sa matanda. Pero kinabukasan pagpapatuloy nito, sisikat muli ang araw at ang mga tao dito magtutulungan para muling itayo ang nasira. Ang mga halaman muling sisibol, mas matatag, mas matibay. Sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Ninay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang mga luhang ilang araw na niyang kinikimkim ay bumuhos na parang ulan. Hindi ito mga luha ng pagmamakaawa, kundi mga luha ng pagluluksa para sa isang pag-ibig na namatay at para sa isang pusong winasak. Walang sinabi si Lola Gunita. Hinayaan niya lang si Ninay na umiyak, habang marahan niyang hinihimas ang likod nito. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, kinuha ni Ninay ang kanyang cellphone. Bago niya ito tuluyang i-off, nakita niya ang log ng mga tawag. 20 missed calls, lahat galing kay Kaylan, at bago pa man niya mapatay ang screen, isang text message ang pumasok mula kay Kaylan. "Ninay, please, umuwi ka na. Mag-usap tayo. May kailangan kang malaman tungkol sa pamilya ko." Ang mga salita sa text message ni Kaylan ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Luningning, tila isang sirang plaka na ayaw tumigil. "May kailangan kang malaman tungkol sa pamilya ko." Hindi iyon ang mga salitang inaasahan niya. Hindi iyon paghingi ng tawad. Hindi iyon paliwanag. Iyon ay isang babala, isang pahiwatig na may mas malalim at mas madilim na lihim sa likod ng lahat. Ang pagtataksil niya ay hindi na lamang tungkol sa ibang babae. Ito ay tungkol sa buong pamilya, Aragon. Dala ang bigat na yon sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang kanyang isipan ay dinala siya pabalik sa isang madilim na kalsada. 5 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang panaginip, narinig niya ang nakabibinging pagpreno ng isang sasakyan, ang tunog ng nababasag na salamin, ang amoy ng nag-aapoy na bakal, at nakita niya ang kanyang ama, si Mang Densyo, nakahandusay sa kalsada, naliligo sa sarili nitong dugo, habang ang isang itim na van ay mabilis na papalayo sa dilim. Nagising si Ninay na humihingal, malamig na pawis ang tumatagaktak sa kanyang noo. Ang bangungot na yon, ang anino ng kahapon na pilit niyang tinatakasan, ay muling nagbalik. Kinabukasan, nakita siya ni Lola Gunita sa balkonahe. Tulala at maputla ang muka habang nakatingin sa dagat. "Masama ba ang iyong panaginip, iha?" Tanong ng matanda sa isang mapagkalingang tinig habang inilalapag ang isang tasang tsokolate sa maliit na mesa. Hindi agad nakasagot si Ninay. Tumango lamang siya. Minsan, ang mga panaginip ay paraan ng ating isipan para sabihin sa atin ang mga bagay na pilit nating itinatago sa liwanag, sabi ni Lola Gunita. Dahil sa mga salitang iyon, tila may bumigay sa loob ni Ninay. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magkwento. Hindi tungkol kay Kaylan, kundi tungkol sa kanyang ama. Ikinuwento niya ang tungkol sa aksidente, kung paanong ang kanyang ama, isang masipag na project manager, ay pauwi na sana mula sa isang site visit nang mawalan ng preno ang isang van
at salpukin ang sinasakyan nitong motorsiklo. Ang driver ng van ay hindi kailanman nahuli. Ang kanyang ama ay nabaldado at ang kanilang pamilya ay halos mawalan ng lahat. At doon pumasok ang mga Aragon. Sabi ni Ninay, ang boses ay halos pabulong. Si Attorney Soliman Aragon, ang ama ni Kaylan. Dumating siya sa ospital na parang isang anghel na bumaba sa lupa. Sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa nangyari at gusto niyang tumulong. Sila ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Sila ang nagbigay ng puhunan para makapagsimula muli ang pamilya namin. At si Kaylan? Mahinahong tanong ni Lola Gunita. Pagkatapos noon, lagi na siyang dumadalaw sa bahay. Siya ang naging liwanag namin sa gitna ng kadiliman. Siya ang nagpangiti muli kay Papa. At minahal ko siya. Minahal ko siya dahil akala ko siya ang aming tagapagligtas. Habang nagkukwento si Ninay, hindi niya namalayan ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Lola Gunita. Ang mga kamay nitong abala sa paggagansilyo ay bahagyang huminto. Anong ospital yon, iha? Kung saan dinala ang papa mo? Tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Ninay. Sa Villa Altamira Medical Center po. Sagot ni Ninay. Ang pinakamalaking ospital sa syudad. Sa pagbanggit ng pangalan ng ospital, isang halos hindi mapansing kislap ang dumaan sa mga mata ni Lola Gunita. Isang kislap ng pag-alala ng isang lumang koneksyon na biglang nabuhay. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit agad ding isinara. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa dagat, ngunit kitang-kita ni Ninay ang pagbabago. Ang katahimikang namagitan sa kanila ngayon ay hindi na mapayapa. Puno na ito ng mga tanong na hindi masabi. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang tumayo si Lola Gunita. Walang salitang lumakad ito papasok sa kanyang silid sa loob ng bahay. Naiwan si Ninay sa balkonahe, naguguluhan sa biglaang pagbabago ng kilos ng matanda. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Lola Gunita. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang maliit at lumang kuwaderno. Ang takip nito ay yari sa tela na kumupas na ang kulay dahil sa katagalan. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Ninay. Ang tunog nito ay tila isang hatol. Tumingin si Lola Gunita ng diretso sa mga mata ni Ninay at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may bigat ng maraming taon na itinagong lihim. Iha, sabi niya, sa tingin ko may kinalaman ako sa kwento ng papa mo. Nakatitig si Luningning sa lumang kwaderno na nasa ibabaw ng mesa. Ang takip nitong kumupas na ay tila isang portal patungo sa isang nakaraang matagal nang ibinaon sa limot. Tumingala siya kay Lola Gunita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at isang namumuong takot. Paano po? Paano kayo naging parte ng kwento ni Papa? Tanong ni Ninay. Halos paanas. Huminga ng malalim si Lola Gunita. Isang buntong hiningang naglalaman ng bigat ng maraming taon. Dahan-dahan niyang binuklat ang kwaderno at ang amoy ng lumang papel ay sumingaw sa hangin. Dahil bago ako nagtayo ng kanlungan ng dagat dito sa isla, simula ng matanda. Ako si Gunita Reyes, ang head nurse ng surgical ward sa Villa Altamira Medical Center. Para kay Ninay, ang mga salita ay tila isang kulog na biglang dumagundong sa isang tahimik na hapon. Ang head nurse, ang babaeng posibleng nakausap ng kanyang ina noon, ang babaeng nakakita sa lahat. 5 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Lola Gunita, habang ang kanyang daliri ay marahang sinusundan ang mga nakasulat na linya sa kwaderno. Naalala ko pa ang gabi nang isinugod ang papa mo. Malubha ang kanyang kalagayan. Pero sa dami ng pasyenteng dumaan sa aking mga kamay, may isang bagay na hindi ko malimutan sa kaso niya. Itinuro ng matanda ang isang petsa na nakasulat sa asul na tinta. Ang pagdating ni Attorney Soliman Aragon. Muling nag-init ang mga mata ni Ninay sa pagkarinig sa pangalang yon. Napakabait niya tingnan, sabi ni Lola Gunita.
Isang pilantropo, sabi nila. Pero may mga bagay na hindi tama. Isang gabi, habang nag-iikot ako, narinig ko siyang may kausap sa telepono sa isang madilim na pasilyo malapit sa emergency exit. Isinara ni Lola Gunita ang kanyang mga mata na para bang muling binabalikan ang eksaktong sandali. At habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nagmistulang isang bintana sa nakaraan. At si Ninay ay tila naroroon, nakatago sa dilim kasama niya. Hindi ako pwedeng pumalpak dito, sabi ni Lola Gunita, ginagaya ang mababa at nagbabantang tono ni Attorney Aragon. Siguraduhin mong walang magiging problema. Bayad na ang lahat para manahimik. Isang aksidente lang, maliwanag. Isang kapuspalad na aksidente. Natigilan si Ninay. Ang bawat salita ay tila isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Hindi ko naintindihan noon, pag-amin ni Lola Gunita. Pero isinulat ko. Isinulat ko ang petsa, ang oras, at ang mga salitang narinig ko. Ipinakita niya ang entry sa kwaderno. Isinulat ko rin ang pangalan ng nag-iisang testigo sa aksidente. Isang lalaking nagngangalang Rody na dinala rin sa ospital para sa mga minor na galos. Ang nakapagtataka, siya ay hardinero pala ng mga Aragon. At kinabukasan bigla na lang siyang nag-request na mailipat sa isang pribadong ospital at hindi na namin muling nakita. Doon sa harap ni Luningning, nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat ng piraso. Ang aksidente, ang kabutihang loob ni Attorney Soliman, ang biglaang paglitaw ni Kaylan sa buhay niya, ang kanilang pag-iibigan, ang proposal. Hindi yun pag-ibig, iyon ay isang estratehiya, isang paraan para manatiling tahimik ang kanilang pamilya, isang paraan para siguruhing ang biktima ay habang buhay na may utang na loob sa kanyang berdugo. Ang singsing sa kanyang daliri ay hindi simbolo ng pagmamahal. Iyon ay isang piring sa mata. Ang sakit ng pagtataksil ni Kaylan sa kanya ay napakaliit na ngayon kumpara sa napakalaking kasinungalingang bumalot sa buong buhay niya sa nakalipas na 5 taon. Ang mga luha na kanina'y nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Ang kalungkutang yumayakap sa kanya ay biglang nag-alab at naging galit. Isang dalisay at matinding galit. Ang babaeng durog at sawi na dumating sa Isla Kalinaw ay unti-unting naglaho. Sa kanyang kinauupuan, isang bagong Luningning ang nabuhay. Isang babaeng ang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng apoy. Hindi na siya biktima. Kinuha niya ang kwaderno mula sa mesa. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay ang bigat ng katotohanan. Tumingin siya kay Lola Gunita. Isang tingin ng pasasalamat at determinasyon. Tumayo siya. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Babalik ako sa Villa Altamira, Lola, sabi ni Ninay, at ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at may talim na nakamamatay. Pero hindi para umiyak. Huminga siya ng malalim. Babalik ako para maningil. Ang Villa Altamira na binalikan ni Luningning ay hindi na ang syudad ng mga pangarap na binuo nila ni Kaylan. Ngayon, ang bawat matataas na gusali ay tila isang aninong nagbabanta at ang bawat ingay ng trapiko ay tila isang sigaw ng digmaan. Ngunit hindi takot ang nasa kanyang puso, kundi isang malamig na determinasyon. Ang una niyang pinuntahan ay hindi ang condo unit nila ni Kaylan o ang bahay ng kanyang mga magulang. Dumiretso siya sa isang abogadong inirekomenda ng isang kaibigan, isang babaeng kilala sa paghawak ng mga kasong tila imposibleng ipanalo. Sa loob ng opisina, walang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ni Ninay. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang boses ay matatag habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon sa kanyang abogada. Inilabas niya ang kopya ng kanilang prenuptial agreement, isang dokumentong ipinilit ni attorney. Soliman na pirmahan niya noon sa pag-aakalang ito ay para protektahan ang yaman ng mga Aragon.
Little did he know, it would be her first weapon. Nakalagay po diyan, Attorney Robles, sabi ni Ninay, na sa kaso ng infidelity o paglabag sa kasunduan mula sa kahit sinong panig, ang lahat ng naibigay na dote, regalo at ginastos para sa kasal ay dapat ibalik sa panig na naagrabyado. Ngumiti ang abogada. Malinaw pa sa sikat ng araw, Miss Reyes, sisimulan na natin ang proseso. Kinahapunan, isang formal na mensahero ang dumating sa mansyon ng mga Aragon. Dala ang isang makapal na sobrang may selyo ng law firm. Si Kaylan ang unang nakabasa nito. Habang binabaybay niya ang mga legal na salita sa demand letter, unti-unting nanlamig ang kanyang buong katawan at namutla ang kanyang mukha. Anong problema? Tanong ni Attorney Soliman, nakadarating lang mula sa kanyang opisina. Walang salitang iniabot ni Kaylan ang sulat sa kanyang ama. Habang binabasa ni Attorney Soliman ang dokumento, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang ugat sa kanyang leeg ay nagsimulang umbok. Nang matapos siya, hindi niya ibinagsak ang papel. Sa halip, dahan-dahan niya itong tiniklop. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang tapang ng babaeng to, sabi niya sa isang tinig na puno ng pagbabanta. Hindi nagtagal, hinanap ni Kaylan si Ninay. Nagkita sila sa isang coffee shop, isang lugar na puno ng tao, kung saan alam ni Ninay na hindi ito makakagawa ng eksena. Ninay, ano to? Bungad ni Kaylan. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Bawiin mo na to, please. Pag-usapan natin to ng maayos. Huwag mo nang idamay ang mga pamilya natin. Tiningnan siya ni Ninay at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang kahit anong sakit, tanging awa. Wala na tayong dapat pag-usapan, Kaylan. Sagot niya, ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. Ang relasyon natin, personal yon. Pero ang ginawa mo at ng pamilya mo, legal na usapin na yan. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataong gawin ang tama bago pa humantong sa korte ang lahat. Pero mahal pa rin kita, Ninay. Hindi na yan ang tanong dito. Putol ni Ninay. Tumayo siya. May 3 araw kayo para tumugon sa sulat ng abogada ko. Iniwan niya si Kaylan na tulala sa coffee shop. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Ninay sa isang maliit na apartment na pansamantala niyang tinutuluyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya, malamig at puno ng awtoridad. Si Attorney Soliman Aragon. Luningning, iha. Simula nito, ang boses ay nagpapanggap na malumanay. Huwag na nating palakihin ito. Alam kong nasaktan ka. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo para ayusin natin ito ng tahimik. Hindi po ito tungkol sa pera, attorney. Sagot ni Ninay. Hindi nagpatinag. Tungkol po ito sa tama at mali. Narinig niya ang isang buntong hininga sa kabilang linya. Pagkatapos, ang tono nito ay biglang nagbago. Ang pagpapanggap ay nawala at lumabas ang tunay na kulay. Bata ka pa, Luningning. Marami ka pang hindi naiintindihan sa mundong ito. Marahil po, sagot ni Ninay. Pero isa po ang malinaw sa akin. Hindi ako papayag na maging biktima habang buhay. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, nagsalita si Attorney Soliman sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Isang boses na nangako ng panganib. Hindi mo alam kung sino-sino ang binabangga mo, bata. Pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono. Naiwan si Ninay sa katahimikan. Hawak ang telepono. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lamang tumibay ang kanyang loob. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Sa penthouse office ng Montemayor Tower, ang mundo ni Silvana Montemayor ay maayos, kontrolado, at kumikinang. Ang bawat papel sa kanyang mesa ay nasa tamang lugar. Ang bawat tawag ay sinasagot sa tamang oras at ang bawat desisyon ay kinakalkula para sa pinakamataas na kita. Binabasa niya ang isang business proposal sa kanyang tablet
nang isang notifikasyon mula sa isang sikat na gossip blog ang lumitaw sa screen. Karaniwan ay hindi niya ito pinapansin, ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang pangalang Aragon. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Silvana. Buti nga sa kanya, bulong niya sa sarili, habang inaalala ang babaeng umiiyak sa engagement party nila ni Kaylan. Para sa kanya, si Luningning Reyes ay isang abala, isang sentimental na kalat na kailangang linisin bago maisara ang business merger ng mga Montemayor at Aragon. Ngunit habang binabasa niya ang detalye ng demanda, ang paggamit ng prenuptial agreement, ang formalidad ng legal na proseso, nawala ang kanyang namangiti at napalitan ito ng interes. Hindi ito ang galaw ng isang babaeng nagwawala dahil sa selos. Ito ay galaw ng isang taong may diskarte. Kinahapunan, nakatanggap siya ng isang email mula sa isang hindi pamilyar na address. Subject, isang mabilis na pag-uusap. Miss Montemayor, alam kong pareho tayong abalang tao. Hinihiling ko lamang ang 10 minuto ng iyong oras. May impormasyon akong sa tingin ko ay pareho nating pagkakainteresan. Lubos na gumagalang, Luningning Reyes. Sa halip na mainis, nakaramdam si Silvana ng paghanga sa katapangan ng babae. Nag-reply siya ng isang salita lamang. Saan? Nagkita sila sa lobby lounge ng isang 5-star hotel, teritoryo ni Silvana. Nauna siyang dumating, umorder ng pinakamahal na kape at hinintay ang kanyang kalaban na may halong pagkainip at pagkakuryoso. Dumating si Luningning ng eksakto sa oras. Wala itong suot na mamahaling damit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Umupo ito sa tapat ni Silvana. Ang muka ay kalmado. Ang mga mata ay diretso kung tumingin. Cut to the chase, Miss Reyes. Simula ni Silvana. Hindi na nag-abalang maging magalang. I don't have all day. Ganoon din ako, Miss Montemayor. Sagot ni Ninay. Hindi natinag. Hindi ako naparito para pag-usapan si Kaylan o ang pagmamahal. Nandito ako para pag-usapan ng negosyo. Kumunot ang noo ni Silvana. Anong negosyo? Ang kasal ninyo. Diretsong sabi ni Ninay. It's a business merger, correct? Ang kasal ninyo ang huling piraso para maisara ang deal sa pagitan ng Aragon Land Development at Montemayor Shipping Lines. Pero naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit sila nagmamadali? Hindi nakasagot si Silvana. Totoo ang sinabi nito. Si Attorney Soliman mismo ang nagpursiging madaliin ang kasal na idinahilan ng isang deadline sa mga investor. Alam mo ba kung bakit kailangan kang pakasalan ni Kaylan ng madalian? Pagpapatuloy ni Ninay, bahagyang inilapit ang katawan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat. Dahil ang kasunduan ninyo ay nakasalalay sa isang lupain na hindi naman dapat sa kanila. Isang malamig na kaba ang biglang naramdaman ni Silvana. What are you talking about? Sa halip na sumagot, kumuha si Ninay ng isang nakatuping papel mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong inilapag sa mesa. Isang kopya ng pahina mula sa lumang kwaderno ni Lola Gunita. Basahin mo, sabi ni Ninay. Hindi mo kailangang maniwala sa akin. Bilang isang matalinong negosyante, alam kong gagawin mo ang sarili mong due diligence. Tumayo na si Ninay. Salamat sa iyong oras, Miss Montemayor. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Iiwan si Silvana na nakatitig sa papel. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Silvana ang papel. Nakasulat dito ang isang petsa, ang petsa ng aksidente ng ama ni Ninay. May mga pangalan. Attorney Soliman Aragon. Rody, ang hardinero. At mga salitang narinig, isang aksidente lang. Hindi niya ito maintindihan ng buo, pero sapat na ito para maghasik ng duda sa kanyang isipan. Sapat na ito para muling balikan ang mga dokumento ng kanilang merger, para hanapin ang anumang butas, ang anumang hindi pagkakapare-pareho. Naiwan si Silvana sa gitna ng marangyang lounge, hawak ang isang piraso ng papel na tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng kontratang pinirmahan niya sa buong buhay niya. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman niyang siya, ang dakilang si Silvana Montemayor, ay maaaring isa lamang pala sa mga tauhan sa isang larong hindi niya alam na nilalaro. Hindi natulog si Silvana Montemayor ng gabing iyon. Sa halip ng mga numero ng stocks at projections, ang kanyang isipan ay puno ng mga salita mula sa kwaderno ni Lola Gunita. Ang duda na itinanim ni Luningning ay nagsimulang mag-ugat at lumago sa bilis na hindi niya inaasahan. Gamit ang kanyang access bilang CEO, binuksan niya ang lahat ng digital files na may kinalaman sa merger nila ng mga Aragon. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para makakuha ng mga dokumento mula sa City Hall, mga lumang titulo ng lupa, mga zoning permits, mga corporate registration. Ginawa niya ito ng may lubos na pag-iingat, gamit ang mga encrypted channels at mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sa isang maliit na apartment sa kabilang bahagi ng syudad, ganoon din ang ginagawa ni Luningning. Magdamag siyang gising, inaaral ang bawat dokumentong ipinapadala sa kanya ni Silvana sa pamamagitan ng isang secure messaging app. Naging isa silang alyansang hindi inaasahan. Walang formal na usapan, walang pag-amin ng pagkakaibigan. Ang kanilang ugnayan ay umiikot lamang sa mga katotohanan, datos, at mga piraso ng puzzle na unti-unti nilang binubuo. Silvana, file attached. Ito ang titulo ng Prime Lot 34A, nakapangalan sa isang kumpanyang tinatawag na Veridian Holdings. Luningning, hindi pamilyar, pero ang lokasyon, ito mismo ang lupain na dapat bibilhin ni Papa para sa proyekto niya noon. Silvana, exactly, nag-research ako. Ang Veridian Holdings ay na-incorporate 1 linggo pagkatapos ng aksidente ng Papa mo. At ang mga incorporators, mga pangalang hindi kilala, halatang mga dami. Luningning, kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng Veridian. Habang lumalalim ang kanilang investigasyon, nagsimulang makaramdam ng panganib si Attorney Soliman Aragon. Hindi siya tanga. Nararamdaman niya ang biglaang panlalamig ni Silvana at nakarating sa kanya ang balitang may mga taong nagtatanong tungkol sa mga lumang transaksyon ng kumpanya. Isang hapon, ipinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, isang lalaking sanay sa maruruming trabaho. May problema, sabi ni attorney. Soliman, habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Si Luningning Reyes, masyado na siyang maraming nalalaman at sa tingin ko, tinutulungan siya ni Silvana. Bantayan mo sila, bawat galaw, bawat kausap. Gusto kong malaman ang lahat. Ang utos ay malinaw. Ang panganib para kina Luningning at Silvana ay naging totoo. Hindi nila ito alam. Patuloy sila sa kanilang paghuhukay. Isang gabi, nagkasundo silang magkita sa isang multi-level parking building ng isang mall. Isang lugar na bukas, ngunit nagbibigay ng anonymity. May nakuha ako, sabi ni Silvana. Ang boses ay mahina, habang iniaabot ang isang brown envelope kay Ninay. Nakasuot siya ng baseball cap at salamin para hindi makilala. Isang dating empleyado sa bangko ang may utang na loob sa akin. Ibinigay niya ang bank records ng Veridian Holdings. May isang malaking transaksyon, isang wire transfer mula sa isang offshore account. At ang account na yun, nakakonekta sa mga Aragon. Pagpapatuloy ni Ninay, habang mabilis na binubuklat ang mga dokumento sa loob ng sobre, tumango si Silvana. Bingo! Sa wakas, hawak na nila ang ebidensyang direktang nag-uugnay sa mga Aragon sa kumpanyang bumili ng lupain. Ito na ang smoking gun na kailangan nila. Sa kanilang likuran, mula sa loob ng isang madilim na kotse sa kabilang palapag, isang camera lens ang nakatutok sa kanila. Ang tauhan ni attorney, Soliman, ay pinindot ang shutter. Click. Ang larawan ng 2 babae, ang kasalukuyang asawa, at ang dating kasintahan na magkasamang nakatayo sa dilim, nagpapalitan ng isang sobrang magiging sanhi ng pagguho ng isang imperyo, ay nakuha na. Ilang minuto lang,
Ang larawan ay nasa cellphone na ni Attorney Soliman Aragon. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng galit at pagbabanta. Alam na niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Para kay Luningning, ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-asa. Hawak na nila ni Silvana ang ebidensya. Ang kailangan na lang ay ihanda ito at ibigay sa kanilang abogada para sa susunod na legal na hakbang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapanatagan. Naramdaman niyang malapit na ang hustisya. Ngunit si Attorney Soliman Aragon ay isang manlalarong hindi naghihintay na maunahan. Alam niyang ang pag-atake sa korte ay matatalo siya, kaya't pinili niyang umatake kung saan alam niyang pinakamahina si Luningning. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Ang maliit na karinderya na itinayo ng kanyang ina ay biglang nawalan ng supply. Ang kanilang regular na supplier ng karne at gulay ay biglang tumawag at sinabing hindi na sila makakapag-deliver dahil sa biglaang problema sa warehouse. Pagkatapos, isang health inspector ang biglang dumating para sa isang surprise inspection at nag-iwan ng listahan ng mga di umano'y paglabag. Nag-aalala si Ninay, ngunit inisip niyang baka nagkataon lang. Hanggang sa dumating ang sobre. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa kanyang apartment, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, wala siyang nakitang tao. Tanging isang plain na brown envelope ang nasa sahig. Kinuha niya ito. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Walang pangalan ng nagpadala. Walang anumang marka. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, mayroong dalawang bagay. Ang una ay isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo. Nakita niya ang kanyang ama, si Mang Densyo, na nakaupo sa kanyang wheelchair sa labas ng kanilang bahay, nagpapahangin. Isang normal na eksena, ngunit ang paraan ng pagkakakuha nito, tila mula sa isang taong nagmamasid, ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Ang pangalawang bagay ay isang maliit na piraso ng papel na may makinilyadong mga salita. Isang pangungusap lamang. May mga aksidenteng nauulit. Nabitiwan ni Ninay ang hawak niya. Ang litrato at ang papel ay nahulog sa sahig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang apat na sulok ng kanyang apartment ay tila lumiliit, sumisikip, at handa siyang durugin. Ito na yon, ang babala. Hindi ito nakatuon sa kanya. Nakatuon ito sa nag-iisang kahinaan niya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang amang minsan nang naging biktima. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. "Nay, si Papa, okay lang po ba siya?" Bungad niya. Hindi na maitago ang panginginig sa kanyang boses. "Okay naman siya, anak. Bakit?" "Nandito, kausap ang bagong delivery boy ng tubig. Bakit ba biglang nagpalit ng kumpanya ang water station natin?" Biglang nanindig ang mga balahibo ni Ninay. Isang estranghero ang nasa bahay nila. "Nay, pakiusap. Papasukin niyo po si Papa sa loob ng bahay. Ngayon na. Isara niyo po lahat ng pinto at bintana," sabi niya. Pilit pinapakalma ang sarili para hindi matakot ang ina. Tumakbo siya palabas ng apartment. Sumakay sa unang taxi na nakita niya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Habang nasa biyahe, tinawagan niya si Silvana. "Silvana," sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi ko na kaya." "Ninay, anong nangyari?" "Pinuntahan nila ang pamilya ko," sabi ni Ninay habang humihikbi. "May pinadala silang banta. Hindi ko sila kayang ilagay sa panganib. Tama na to. Ititigil ko na. Sila na ang panalo." Ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang gumuho. Ang apoy sa kanyang mga mata ay naging abo. Sa sandaling iyon, hindi siya isang mandirigma.
Siya ay isang anak na natatakot para sa kaligtasan ng kanyang ama. Pagdating niya sa bahay nila, nadatnan niyang ligtas ang kanyang mga magulang. Pero ang takot ay nakatanim na sa kanyang puso. Nang gabing iyon, isinara niya ang kanyang sarili sa kanyang lumang kwarto. Binuksan niya ang kanyang laptop, handa nang burahin ang lahat ng ebidensyang nakalap nila ni Silvana. Handa na siyang sumuko, ngunit bago pa man niya maklik ang delete button, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Dahil sa pagod at kawalan ng pag-asa, sinagot niya ito. Hello? Isang boses ng lalaki ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na may edad na ngunit matatag. Si Miss Luningning Reyes po ba ito? Sino po ito? Hindi mo na ako siguro naaalala, iha. Ako si Mang Ruben. Ruben de Leon. Ako ang dating business partner ng papa mo. Natigilan si Ninay. Mayroon akong narinig tungkol sa ginagawa mo. Pagpapatuloy ng lalaki. Alam kong mapanganib, pero sa tingin ko, panahon na. Mayroon akong itinatagong ebidensya sa loob ng maraming taon. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang sinag ng liwanag na tumagos sa pinakmadilim na gabi ni Luningning, si Mang Ruben de Leon. Ang pangalang iyon ay pamilyar sa kanya, isang pangalang madalas niyang marinig sa kanyang ama noon, bago pa man ang aksidente. Sila ang magkasosyo sa pangarap na magtayo ng isang abot-kayang housing project. Nasaan po kayo, Mang Ruben? Pwede po ba tayong magkita? Agad na tanong ni Ninay. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang pagbugso ng pag-asa. Nagkita sila kinabukasan sa isang maliit at halos walang taong kainan sa labas ng syudad. Si Mang Ruben ay isa ng matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay halos puti na at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata, sa likod ng makapal na salamin, ay matalas pa rin. Pasensya ka na, iha, kung ngayon lang ako lumitaw. Simula niya, habang inilalapag ang isang baso ng tubig sa harap ni Ninay. Pagkatapos ng nangyari sa papa mo, natakot ako. Tinakot ako ni Soliman Aragon. Sinabihan niya akong kalimutan na ang lahat kung ayaw kong madamay ang pamilya ko. At sa kahihiyan ko, sumunod ako. Ikinuwento ni Mang Ruben ang lahat. Kung paano nila ni Mang Densyo natuklasan ang potensyal ng Prime Lot 34A. Kung paano sila nag-ipon at nangutang para bilhin ito. At kung paano, isang linggo bago nila maisara ang deal, sinubukan silang bilhin ni attorney Soliman sa napakababang halaga. Tumanggi ang papa mo, sabi ni Mang Ruben, may paghanga sa kanyang boses. Sabi niya, ang proyektong yon ay para sa mga ordinaryong tao, hindi para sa mga sakim na developer. Naggalit si Soliman. Doon nagsimula ang lahat. Mayroon po ba kayong patunay sa lahat ng ito? Tanong ni Ninay, halos hindi na makahinga sa pananabik. Sa halip na sumagot, kinuha ni Mang Ruben ang isang luma at maliit na cassette tape recorder mula sa kanyang bag. Bago ang huli naming pag-uusap ni Soliman, kinutuban na ako, sabi niya. Kaya't dinala ko ito. Pinindot niya ang play button. Sa simula, mahina ang tunog at puno ng static. Ngunit pagkatapos, narinig ni Ninay ang dalawang boses. Ang boses ng kanyang ama, matatag at puno ng prinsipyo. At ang boses ni Attorney Soliman, mayabang at puno ng pagbabanta. Boses ni Mang Densyo. Hindi para sa iyo ang lupang to, Soliman. Para to sa mga pamilyang nangangarap magkabahay. Boses ni Attorney Soliman. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo, Densyo. At kung hindi mo kayang ibigay sa akin yan sa tamang presyo, kukunin ko yan sa ibang paraan. May mga paraan ako na hindi mo magugustuhan. Boses ni Mang Densyo. Pananakot ba yan, Soliman? Boses ni Attorney Soliman. Hindi, isa yang pangako. Ang huling salita ay tila umalingaw-ngaw sa buong kainan. Ang pangako. Ang pangakong tinupad niya sa isang madilim na kalsada,
Isang linggo matapos ang pag-uusap na yon, ito na. Ito na ang huling piraso. Ang ebidensyang direktang magpapatunay ng motibo. Ang patunay na ang aksidente ay hindi isang pagkakataon, kundi isang intensyon. Tinawagan ni Ninay si Silvana. May nakuha ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na muli. Isang bagay na mas matibay pa sa mga bank records. Isang bagay na hindi nila pwedeng itanggi. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Silvana. Isang tunog ng ginhawa. Good. Because I've had enough of this. It's time to end this game. Sa tulong ni Mang Ruben na ngayon ay handa ng tumestigo at sa lakas ng loob na muling nag-aalab sa kanyang dibdib, bumalik si Luningning sa kanyang apartment. Hindi na para burahin ang mga ebidensya, kundi para ihanda ang lahat para sa huling pag-atake. Bago siya nagsimula, pumunta muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Naabutan niya ang kanyang ama sa sala, nakatingin sa labas ng bintana. Umupo siya sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Isang kamay na dati malakas, ngunit ngayon medyo nanghihina na banipom. Sabi niya sa mahinang boses, tumingin ito sa kanya. Malapit na po nating makuha ang hustisya. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Mang Densyo. At sa kanyang mga mata, nakita ni Ninay ang isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Ang kislap ng isang mandirigmang hindi kailanman sumuko. Samantala, sa penthouse office ng Montemayor Tower, tinatawagan ni Silvana ang kanyang personal assistant, nagbibigay ng isang malinaw na utos. I-release ang mga imbitasyon. The annual Montemayor Charity Ball will push through next Saturday. Make sure all major media outlets are present. And most importantly, ensure the Aragon family is seated at the front table. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang maikling mensahe para kay Kaylan. Magkita tayo sa Montemayor Charity Ball bukas. May sorpresa ako para sa pamilya mo. Ang entablado para sa huling akto ay inihahanda na. Ang Grand Ballroom ng Montemayor Hotel ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong ilaw mula sa mga chandelier. Ang mga pinakamayayamang pamilya sa Villa Altamira, mga politiko, at mga kilalang personalidad ay naroroon. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang kasuotan para sa taunang Montemayor Charity Ball. Ito ang pinakamalaking social event ng taon. Sa gitna ng lahat, sa presidential table, nakaupo ang pamilya Aragon. Si Attorney Soliman ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan, nakikipagtawanan sa isang senador. Si Kaylan, sa kanyang tabi, ay pilit nang ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa paghahanap kay Silvana. Para sa kanila, ang gabing ito ay ang huling pagpapakita ng kanilang matatag na alyansa sa mga Montemayor bago ang kasal. Dumating si Luningning hindi bilang isang bisita. Pumasok siya mula sa service entrance kasama ang kanyang abogada, si Attorney Robles at si Mang Ruben. Tahimik silang nagtungo sa isang maliit na control room sa likod ng entablado, kung saan naghihintay ang pinagkakatiwalaang technical staff ni Silvana. Nagsimula ang programa. Pagkatapos ng ilang paunang salita, ang host ng gabi ay tinawag sa entablado, ang CEO ng Montemayor Shipping Lines. Ladies and gentlemen, let us all give a warm round of applause for our gracious host, the brilliant Miss Silvana Montemayor. Umakyat si Silvana sa entablado, suot ang isang eleganteng pulang bestida. Ang lahat ay pumalakpak. Ngumiti siya. Isang perpektong nangiti na madalas makita sa mga pabalat ng magasin. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Isang kislap ng bakal at apoy. Good evening, everyone. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Thank you for coming tonight to support our cause. Charity has always been the cornerstone of the Montemayor legacy. But tonight, I want to talk about another legacy, the legacy of truth and integrity in business. Napatingin ang lahat sa kanya.
Nagtataka sa biglaang pagbabago ng paksa. Sa presidential table, bahagyang kumunot ang noo ni Attorney Soliman. For the past few months, pagpapatuloy ni Silvana, my company has been in talks for a major merger. A merger that was sealed not just by contracts, but by a promise of marriage. Diretso siyang tumingin kay Kaylan na ngayon ay namumutla na. But I have come to realize that a partnership built on lies is not a partnership at all. It is a trap. And I, Silvana Montemayor, refuse to be trapped. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang naririnig mula sa mga manonood. Therefore, effective tonight, I am officially announcing the termination of our merger agreement with Aragon Land Development, and I am also calling off my engagement to Mr. Kaylan Aragon. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash. Lahat ay nakatutok sa gulat na pamilya Aragon. Ngunit hindi pa tapos si Silvana. At para malaman ninyong lahat kung bakit, nag-signal siya sa technical booth. Biglang namatay ang malambing na tugtog ng orchestra. Ang malaking screen sa likod ni Silvana, na kanina'y nagpapakita ng logo ng charity, ay biglang naging itim. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ang boses ni Attorney Soliman Aragon mula sa lumang cassette tape. Kukunin ko yan sa ibang paraan. May mga paraan ako na hindi mo magugustuhan. Kasabay ng audio, lumitaw sa screen ang mga kopya ng mga dokumento, ang titulo ng lupa, ang bank records ng Veridian Holdings, at ang larawan ng aksidente ni Mang Dencio 5 taon na ang nakalipas. Napatayo si Attorney Soliman. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Stop this! This is slander! Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay nakalabas na. Mula sa isang sulok ng ballroom, tahimik na lumabas si Luningning kasama ang kanyang abogada. Naglakad sila papunta sa gitna, hindi sa entablado, kundi sa harap ng media na ngayon ay nagkakagulo na. Walang galit sa mukha ni Ninay. Tanging isang tahimik na tagumpay. Tumingin siya sa mga mata ni Kaylan sa huling pagkakataon. Nakita niya roon ang pagsisisi, ang takot, ang pagkatalo. Wala na siyang naramdamang pag-ibig. Wala na ring puot. Wala na. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga reporter ay nagsisiksikan papunta kina Luningning at attorney Soliman, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa ballroom. Kalmado silang lumapit sa presidential table. Attorney Soliman Aragon, sabi ng isa sa mga pulis sa isang malinaw at opisyal na boses. Iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang mga katanungan. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Aragon ay hindi nangyari sa isang boardroom o sa isang korte. Nangyari ito sa harap ng buong alta sosyedad, sa saliw ng mga flash ng kamera, sa isang gabi na dapat sana ay gabi ng kanilang pinakamalaking tagumpay. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong bangungot para kay Kaylan, ang pangalan ng kanilang pamilya na dati simbolo ng kapangyarihan at respeto ay naging kasing kahulugan na ngayon ng iskandalo at krimen. Nakaupo siya sa loob ng malawak at madilim na opisina ng kanyang ama. Ang lugar na dati puno ng ingay ng mga tawag sa telepono at mahahalagang pagpupulong ay ngayon ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga business partners ay isa-isang tumalikod. Ang kanilang mga bank accounts ay na-freeze. Ang imperyong binuo ng kanyang ama sa loob ng dekada ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang ama, si Attorney Soliman, ay pinalaya matapos magpiyansa, ngunit para na itong isang walking ghost. Ang dating arogante at makapangyarihang abogado ay naging isang matandang lalaki na balisa at laging nakatingin sa kawalan. Hindi na sila halos nag-uusap. Ano pa nga ba ang sasabihin? Nasabi na ang lahat sa harap ng buong mundo. Tinawagan siya ni Silvana isang beses, hindi para makipag-usap, kundi para magbigay ng isang pinal na hatol. The divorce papers are on their way. Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay kasing lamig at kasing tulis ng yelo.
Don't even think about contesting it. I have more evidence against your family that I chose not to reveal at the ball out of decency. But push me, Kaylan, and I will bury you. Silvana, sandali. There's nothing more to say. Putol nito. I was wrong to think you were just a weak man. You're not just weak. You're a coward. And that's something I can never forgive. Click. Ibinaba nito ang telepono. Ang salitang duwag ay tumatak sa kanyang isipan paulit-ulit na parang isang parusa. Sa kanyang desperasyon, sa isang huling kahabag-habag na pagtatangka na iligtas ang kahit isang piraso ng kanyang nawasak na buhay, hinanap niya si Luningning. Natagpuan niya ito sa isang maliit na coffee shop malapit sa apartment nito. Ang parehong lugar kung saan niya ito sinubukang pakiusapan noon. Ngayon, ang mga papel ay nabaliktad na. Nakita niya si Ninay na nag-iisa sa isang mesa sa may bintana. Nagbabasa ng libro habang umiinom ng tsa. May kapayapaan sa mukha nito, isang kapayapaang matagal nang nawala sa kanya. Umupo siya sa tapat nito, hindi na nag-abalang magtanong kung pwede. Tumingala si Ninay mula sa kanyang libro. Ang kanyang mga mata ay kalmado, walang galit, walang awa. Tila ba nakatingin ito sa isang estranghero. Anong kailangan mo, Kaylan? Tanong nito. Ninay, ako na ang nakikiusap, sabi niya. Ang boses ay basag. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na kami. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali kaming lahat. Pero mahal pa rin kita. Pwede pa nating ayusin to. Magsimula tayo ulit, malayo dito. Hindi ngumiti si Ninay. Hindi rin ito sumimangot. Tinitigan niya lamang si Kaylan na para bang isa itong lumang litrato na matagal na niyang nakalimutan. Pinatawad na kita, Kaylan, sabi niya sa isang mahinahong boses. Isang kislap ng pag-asa ang nabuhay sa puso ni Kaylan. Ngunit agad din itong namatay sa mga sumunod na salita ni Ninay. Pero ang pagpapatawad ay para sa sarili kong kapayapaan, hindi para bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Paglilinaw niya, pinatawad na kita para makalaya ako sa lahat ng sakit na idinulot mo. Para sa akin, tapos na ang lahat. Pero ang pag-ibig natin, ang pag-ibig na sinasabi mo, ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Malumanay na putol ni Ninay. Hindi mo ako minahal, Kaylan. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang pagmamahal ko para pagtakpan ang kasalanan ng pamilya mo. At ang pinakmasakit sa lahat ay hinayaan mo. Tumayo na si Ninay. Sana, sa lahat ng ito, matutunan mong tumayo sa sarili mong mga paa. At sana, mahanap mo rin ang kapayapaan mo. Iniwan niya si Kaylan na nakaupo mag-isa sa gitna ng coffee shop. Pinanood niya ang paglakad ni Ninay palayo. Papalayo sa kanya, papalayo sa kanilang nakaraan, patungo sa isang bagong buhay. Doon niya napagtanto ang buong katotohanan. Hindi niya nawala si Luningning dahil kay Silvana. Hindi niya nawala si Luningning dahil sa kanyang ama. Nawala niya si Luningning dahil sa sarili niyang kaduwagan. At iyon ang kasalanang habang buhay niyang pagbabayaran. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng mga Aragon ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, gaya ng karaniwang nangyayari sa isang abalang syudad. Ngunit para sa mga taong direktang sangkot, ang pagbabago ay permanente at malalim. Sa huling araw ng paglilitis, ang korte ay puno ng tensyon. Nakaupo si Luningning sa gitna ng kanyang ina at ni Mang Ruben. Sa kanyang tabi, nakahawak siya ng mahigpit sa kamay ng kanyang ama, si Mang Densyo, na nasa kanyang wheelchair. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang kanyang ama ay muling nakatapak sa isang korte, hindi bilang isang taong bigo, kundi bilang isang saksi sa pagkamit ng hustisya. Nang basahin ng hukomang hatol, guilty beyond reasonable doubt, at ihampas ang martilyo,
Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa kanilang panig. Si Attorney Soliman Aragon, na ngayon ay payat na at tila tumanda ng 10 taon, ay yumuko na lamang habang isinasara ang kanyang mga mata. Tapos na ang laban. Walang pagbubunyi, walang sigawan ng tagumpay. Tanging isang tahimik at malalim na pakiramdam ng paglaya. Niyakap ni Ninay ang kanyang ama at sa balikat nito, naramdaman niya ang pagpatak ng mga luha hindi ng sakit, kundi ng pasasalamat at kapayapaan. Ang buhay ay nagpatuloy. Ang pagtatapos ng kaso ay hindi naging hudyat para kay Luningning na maghanap ng bagong pag-ibig. Sa halip, ito ay naging hudyat para buuin muli ang sarili niyang pangarap. Ginamit niya ang perang naibalik mula sa mga Aragon, kasama ang kanyang sariling ipon, para buksan ang isang maliit ngunit eleganteng interior design studio. Pinangalanan niya itong Hiraya Designs. Ang Hiraya ay isang lumang salitang Tagalog para sa pangarap at pag-asa. Sa araw ng grand opening, ang maliit na studio ay puno ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Naroon ang kanyang mga magulang, masaya at panatag na ang mga mukha. Naroon si Lola Gunita, na bumiyahe pa mula sa Isla Calinaw, dala ang isang maliit na halaman bilang regalo. Naroon din si Mang Ruben at ang kanyang pamilya. Isang pamilyar na eleganteng babae ang pumasok sa pinto. Dala ang isang malaking palumpon ng puting bulaklak. Si Silvana Montemayor. "Congratulations, Ninay!" sabi ni Silvana. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi na sila magkaribal o magkaalyado sa digmaan. Ngayon, sila ay dalawang babaeng nakahanap ng respeto sa isa't isa sa gitna ng pagsubok. "I'm officially your first corporate client. I want you to redesign the entire executive floor of the Montemayor Tower." Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Isang tawang malinis, walang bahid ang nakaraan. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa isang kasalan. Nagtatapos ito sa isang bagong simula. Isang hapon, ilang buwan matapos ang opening, abala si Luningning sa pagguhit ng isang panibagong disenyo. Ang kanyang studio ay unti-unti nang nakikilala at katatapos lang niyang makuha ang kanyang unang international project. Isang lalaki ang lumapit sa kanyang mesa, dala ang 2 tasa ng kape. Ito si Miguel, isang batang arkitekto mula sa kabilang kumpanya na madalas niyang makatrabaho. Ang kanyang ngiti ay mahiyain at ang kanyang mga mata ay laging may dalang kabaitan. "Mukhang kailangan mo to," sabi ni Miguel habang inilalapag ang isang tasa sa tabi ng kanyang mga plano. "Salamat, Migs," sagot ni Ninay, ngumiti pabalik. Walang mga engrandeng pangako. Walang mga nag-aapoy na deklarasyon. Tanging isang simple at tahimik na pag-unawa. Isang pag-ibig na dumarating ng dahan-dahan, malusog, at walang anumang itinatago. Isang pag-ibig na hindi isang pangangailangan para mabuo, kundi isang magandang karagdagan sa isang buhay na buo na. Tumingin si Luningning sa labas ng malaking bintana ng kanyang Hiraya Designs. Tanaw niya ang paglubog ng araw sa Villa Altamira. Ngunit ngayon, ang dapit hapon ay hindi na hudyat ng kadiliman. Ito ay isang pangako. Ang pangako ng isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning sa ang papel na sumira sa lahat. Isang kwento ng pagtahak sa sakit ng kataksilan, pagbangon mula sa pagkakalugmok, at paghahanap ng hustisya hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sarili at pagtindig para sa katotohanan. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo kumapit sa isang pag-ibig na wala na, kundi sa kung paano natin hinaharap ang mapait na katotohanan, binubuong muli ang ating mga sarili, at lumalakad patungo sa isang bagong umaga ng may dignidad at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw.
Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Luningning? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.